For this video, samahan niyo muna kami ni Habil. Let's go, guys! Hello everybody! We're back! Welcome to Pinay Girl channel! Today is another day, another vlog! Hello honey! My handsome driver. Today guys, pupunta na kami ngayon ni Habi sa dentist dahil nga appointment ni Pinay Girl. Every month po ay pupunta ako doon para magpa-adjust sa aking braces. Marami ang nagtatanong kung magkano nga ba ang pa-braces ko dito sa Amerika. Yan ang aking sasagutin mamaya. Before that, samahan niyo muna ako sa aking dental appointment. Let's go! Marami ang nagtatanong kung maganda nga ba dito magpa-braces sa Amerika at kung magkano, at samahan niyo muna kami sa video na ito. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako lagi pumupunta sa tuwing magpapa-adjust si Pinay Girl. Maaga nga kami pumunta dito dahil nga yung appointment ko ay 7:30 a.m. in the morning. Kaya 15 minutes before kailangan nandito ka na. Kaya 6 a.m. pa lang gumising na kami ni Habi dahil ang kalayuan dito sa aming apartment ay 40 minutes away. Pagpasok ko pa lang dito ay napakabilis talaga dahil may sumundo agad sa akin para dalhin ako sa x-ray room. Sinabi na nila sa akin na sa next appointment ko ay i-x-ray talaga nila ako dahil nga after 7 months kailangan nila itong gawin para siguro titingnan kung ano ang nabago. Pangalawang beses ko nang na-x-ray dahil nga yung una 7 months ago ay in-x-ray muna talaga nila bago ako nagkaroon ng braces. Siyempre titingnan muna nila kung ano talagang problema sa biting mo. Nung unang experience ko dito, feeling ko talaga napakayaman ko dahil grabe, sobrang high-tech ang mga gamit nila sa buong buhay ko. Ngayon lang talaga ako nakaranas ng ganito, dahil minsan hindi pa ako nakapunta ng dentist kahit sa Pinas ay wala po akong experience. Kaya dito na po ako naka-experience sa Amerika at nabigla ako sa mga gamit nila. Napaka-high-tech talaga. Alam mo yung feeling na hindi mo nagawa sa Pinas dahil nga sa sobrang hirap ng buhay at hindi mo akalain mapunta ka sa Amerika na na-experience mo ang ganito, Sobrang grateful ako dahil sa tuwing naiisip ko talaga na nandito ako, inalagaan ko yung aking sarili, naiisip ko ay dati noon at pangarap ko lang talaga ito. Hindi pala natin akalain ng ating kahilingan noon na simple lamang na makapag-dental, makapaglinis ng ngipin ay matutupad pala. Ito po ay yung hiling ko noon na gusto ko sana alagaan yung sarili ko, yung ngipin ko, kalusugan ko. Minsan ay hindi ko po talaga na-experience sa Pinas dahil nga yung pera sana na para sa sarili mo ay itulong na lang sa pamilya dahil nga sa hirap ng buhay ay kailangan uunahin yung pagkain. Sobrang grateful din ako sa aking husband dahil sa napaka-supportive pa at siya naman po talaga ang dahilan kung bakit narating ko ang lahat ng ito nang dahil sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kapag makakuha ko ng trabaho ay isa sa mga goal ko ay yung uunahin ko talaga yung ngipin ko dahil napaka-importante ito sa akin. Marami ang nagsasabi na bakit kailangan ko pa daw gawin ito, bakit kailangan ko pang magpa-braces, pwede naman daw sa Pinas, bakit pa ako nagsasayang ng pera. Marami din akong nababasang mga comment na kahit hindi naman nila alam ang lahat kung bakit ko ito ginawa dahil para lang naman sa aking kalusugan, dahil mahirap na po kapag hindi mo alagaan ay mas lalong sasakit yung ngipin mo at mas lalong lumala. Pagkatapos kong mag-x-ray, diretso na agad ako dito. Kung nakikita nyo, wala pang tao dahil kami ang pinakaunang customer char. Dahil maaga ngayong appointment ko, kaya dito na mag-a-adjust ako ng braces. Ito na yung pinaka-hate ko dahil masakit sa ngipin. Ito yung tinatawag na adjustment. Pagkatapos nito ay papiliin ka anong kulay ng braces. So yun po, napakadali lang naman dahil mabilis talaga sila. Nagustuhan ko yung service nila dito ay napakabait yung mga nagtatrabaho dito. Tatanungin ka talaga na kung okay ka lang at saka yung doktor ko ay napakabait din dahil always po talagang nagtatanong kung may masakit sa akin ay tanong lang sa kanila. Dito na part medyo matagal-tagalan. It takes like 30 minutes bago matapos. Minsan 20 minutes lang dahil mabilis po sila.
Sinishare ko lang yung experience ko dito kung paano ako nagkaroon ng braces at ano ang proseso. Kaya itong video na ito, sana kung makita nyo, ito po ang aking experience dito sa USA. Hindi ko ito ginawa na video para ipagyabang sa lahat at bakit kailangan ko pang i-video at isabi sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa lahat na sa natutunan ko din na hindi pala habang buhay ay hanggang dyan ka lang. Kapag may pangarap ka ay wala palang imposible kapag ikaw ay magsipag. Katulad ko din na nagsisipag ako sa pagtatrabaho dahil hindi mo din matutupad ang pangarap mo kung hindi mo din pagtrabahuan. Kahit sabihin pa nila na nagsasayang lang ako ng pera, dapat itinulong ko na lang daw sa aking pamilya. Yes, totoo naman po yun. Kung hindi lang importante ito, hindi ko ito gagawin dahil ako din nasasayangan ng pera. Pero kapag lumala po talaga yung problema, mas lalong mahal. Kaya sinabi ko sa husband ko na papasukin ko ang lahat basta marangal na trabaho, basta kikita ka lang at madiskarte sa buhay, no? Hindi pwede na aasa ko sa husband ko porket apam ay siya ang magbayad. Hindi po ako ganun. Gusto ko po talaga na kaming dalawang magtulungan. Petit din naman ang bayad kahit mahal, no? Dahil within a month pa lang ay makikita mo na agad yung resulta, yung ngipin mo na hindi pantay ay mapapantay talaga yan nila. Finally na tapos ng ating adjustment, no? Papalabas na tayo ng clinic at mahapdi pa akong magsalita. Ganyan talaga pag nag-adjust ay masakit ang ngipin. Ito nga pala yung pangalan ng clinic, Light Dental Studio in Puyallup, Washington. So kung gusto niyo pumunta dito, napakaganda ng service nila. Napaka-friendly po ng mga tao dito. Hindi katulad sa atin sa Pinas, medyo mga strikta dito ay pagpasok mo pa lang ay napaka-approachable sa iyo. Buti nga maaga yung appointment ko at maaga din tayo uuwi. Kaya heto na, papunta na kami ng sasakyan ni Habi. Ang sarap sa pakiramdam kapag natapos na ang adjustment. Pero hindi pa tayo dito nagtatapos dahil babalik at babalik pa tayo, no? Kaya ito na, pauwi na kami ni Happy at excited na din ako uuwi para kakain muna kami dahil may pasok pa din ako sa work around 10 AM. Ito na nga yung driver ko ay paga pa yung gumising para samahan si Pinay Girl. Ganon, kasupported si Happy. Hello guys! I'm back! Nandito na nga kami ni Habi sa bahay at kakauwi lang namin galing sa dentist at sobrang bilis lang talaga. Medyo maapdi pa magsalita konti dahil kaka-adjust lang ng aking braces. Every month ay babalik talaga ako doon para sa adjustment. Bago ako nakapag-braces dito ay hindi po talaga madali. Dumaan muna ako sa mataas na proseso, no? Dahil hindi ka basta tatanggapin nila kung magpapabrace ka lang at hindi ka dumaan sa mga deep cleaning. Kailangan ipalinis mo talaga muna ang ngipin mo bago ka pupunta doon. Dahil yun po talaga ang kanilang ginagawa kapag magpapabrace ka ay kailangan malinis na yung ngipin mo. Kung naalala nyo, nag-video ako noon sa aking first cleaning, no? Yun ang una kong ginawa. Pagpunta ko doon ay tiningnan ng dentist yung ngipin ko at sinabi na ang daming problema. Kaya 5 appointment po ang aking ginawa bago ako ni-recommend sa orthodontist dahil sinabi niya ang daming problema ng ngipin ko. Medyo hindi siya label at ang dami niyang sinabi. Pagkatapos ko sa kanya ay ni-recommend niya ako sa orthodontist. Yung orthodontist, sila na po ang maglalagay ng brace mo at ililabel po nila yung teeth mo. Medyo expensive na doon dahil nga braces ng pag-uusapan ay mahal po talaga dito. Pumunta kami ng dentist at pinacheck ko yung ngipin ko at binigyan ako ng appointment. 5 beses ako pabalik-balik sa kanya dahil nga hindi na ako nakatiis sa aking ngipin at sobrang masakit na talaga at araw-araw ko na lang talaga nafe-feel. Nung sa Pinas pa ako ay masakit na talaga pero hindi ko pinapansin. Hanggang sa nakarating ako dito habang nagtatrabaho ako medyo masakit. Kaya nag-decide ako at pumunta sa dentist para ipacheck ko yung ngipin. Ako ng dentist ng 5 appointment para bumalik sa kanya, no? At nakapagbayad po ako ng $4,000, include na po yun sa 5 appointment.
medyo pricey po siya dahil wala po akong insurance. Pagpapalinis pa lang yun ay makapagbayad ka na ng $4,000. So yun po talaga sobrang mahal. Pagkatapos kong magpalinis ay nirecommend na ako ng aking dentist na pupunta ng orthodontist, no? Siya na mismo ang nagbigay at saan ako pupunta dahil tapos na ang aking cleaning. Tapos noon ay pumunta na kami ng orthodontist para sa aking braces, no? At tiningnan din yung ngipin ko at medyo may problema po talaga sa aking biting. Bago ako nagpa-braces ay inalam muna namin kung magkano lahat ang babayaran namin dahil kailangan mo talaga malaman baka hindi mo kakayanin. Sabi nga nila dito sa ibang bansa ay mahal magpa-braces, mas maganda pa sa Pilipinas. Gusto ko sana sa Pilipinas magpa-braces, no? Ang problema nga lang ay yung adjustment. Kailangan ay pabalik-balik ka monthly. Kaso nga lang dito ako nakatira, ang hirap na kapag uuwi pa ako para magpa-adjust lang. Mas mahal kung mag-uuwi ka sa Pinas para lang sa adjustment. Dito na lang ako at wala akong choice, kailangan kong magpa-adjust. Yung biting ko ay may problema at nakakatulong po yung braces sa pagpapa-level po ng teeth mo. So yun po ang rason kung bakit ako magpa-braces at nirecommend po ako ng dentist na kailangan ko tong gawin. Kung hindi lang sana ito importante sa aking kalusugan ay hindi ko talaga ito gagawin dahil sobrang nga mahal. Sabi nga nila, napaka-importante ang kalusugan natin kaya kailangan natin alagaan. Yun nga, na-explain sa amin na ito ang babayaran namin lahat, 1 year or 2 years contract, depende sa'yo. So, okay naman sa amin yung presyo, makakaya naman. Okay naman kami ni Habi hanggang sa nag-sign na kami ng contract. So, every month ay mag-a-adjust ka, pabalik-balik ka na doon. Ang nabayaran ko sa aking braces ay 6,000 mahigit po lahat. So, monthly ka na po pabalik-balik sa kanila para sa adjustment. Yun po ang kabuuan binayaran ko. Una ay $4,000 sa pagpapalinis at sa pagpapalagay naman ng brace ay $6,000. So, nagtotal po siya ng $10,000. Yun po talaga ang gasto ko sa pagpapabraces dahil hindi po talaga madali at sobrang mahal. Pero kapag kalusugan na ang pinag-uusapan, gagawin mo talaga lahat. Sa mga nagtatanong, yun po ang total ng aking nabayaran sa pagpapabraces. Kung kayo ay may balak magpabraces dito sa USA, habang nasa Pinas pa kayo, alagaan nyo muna yung ngipin mo kapag nandyan pa kayo sa Pinas dahil kapag pupunta na kayo dito, lalo na walang insurance, mahal po talaga. Habang nasa Pinas pa kayo ay magpabraces na kayo at magpalinis para pagdating nyo dito ay wala na kayong poproblemahin pa at hindi kayo maging kagaya ni Pinay Girl. Kanina pang-anim na appointment ko na po yun sa adjustment. Sabi naman ng dentist ay may resulta na at okay naman po yung biting ko at sana patuloy na po ito at hindi na aabutan ng 2 years. Yun lamang ang masishare ko po sa lahat and I think that's all for today guys. Thank you for watching me. This is me, Pinay Girl.